Nakagawa ako ng isang energy gun na kayang wasakin ang lahat. Pero hindi ko piniling sakupin ang mundo. Sa halip, gusto ko itong isuko agad sa gobyerno. Hindi ko inaasahan na pagkatawag ko pa lang sa emergency hotline ng pulis. At sabihin ang balak kong isuko ang energy gun, ay magalang akong tinanggihan ng pulis sa kabilang linya na si Chengzin. Ay ho, ang paggawa ng peking report ay labag sa batas. Pakiusap, huwag mong sayangin ang mahalagang public resource. Habang pinapakinggan ko ang tunog ng ibinabang telepono, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Pero habang tinitingnan ko ang hawak kong energy gun, at ang katabing bakal na pinto na may 40 sentimetrong kapal na binutas nito, hindi ko maiwasang mag-alinlangan. Dapat tandaan na mahigpit na ipinagbabawal ang baril dito sa bansa. Dahil sabi nga nila, ang bala ay walang pinipiling tamaan. Itong energy weapon na hindi ko sinasadyang magawa, maituturing bang illegal manufacturing? Habang lalo ko itong iniisip, lalo akong kinakabahan. Kaya wala akong nagawa kundi tawagan muli ang emergency hotline. Pangdo Police Department, ano po ang maitutulong ko? May ire-report po ba kayo? Hello, ako si Chen Mo, isang grade 12 student mula sa Rangdo First High School. Sumusumpa ako, totoo lahat ng sinabi ko kanina. Nakagawa talaga ako ng energy weapon. Chen Mo, alam kong totoo ang sinasabi mo. Pero talagang limitado lang ang resources ng aming istasyon. Kaya pakiusap, huwag ka nang tumawag ulit. Okay, nang marinig ko ang inis sa boses niya, mabilis akong nagsalita, may ilang tanong lang po ako. Pagkatapos nito, nangangako akong hindi na ako manggugulo. Dahil sa pagpupumilit ko, napilitan na ring pumayag si Chengzin. Kung sakaling nakagawa ako ng isang napakalakas na energy weapon, at balak kong isuko ito sa gobyerno, labag ba yun sa batas? Energy weapon, isusuko sa gobyerno, ano-ano ba yung pinagsasabi mo? Halos matawa na si Chengzin sa akin. Kung totoong nakagawa ka ng energy weapon, hindi ka lang namin hindi pananagutin. Bibigyan ka pa namin ng reward. Nang marinig ko yun, agad akong nakahinga ng maluwag. Hindi lang palalabag sa batas, may reward pa. Biglang nagliwanag ang mga mata ko. Kahit na mayroon akong black tech system, malaki pa rin ang gastos sa mga materyales. Ang pinakakailangan ko ngayon ay pera. Pwede po bang malaman kung kanino ko ibibigay ang armas? Dadalhin ko po ba diretso sa police station? Oo, isurrender mo lang sa local na police station. Pagkababa ng tawag, dinala ko ang energy gun at agad na nagpunta sa police station. Pag-apak ko pa lang sa hagdanan ng police station, hinarang na ako ng pulis na naka-duty sa pinto, si Zhao Gang. Pinto, anong ginagawa mo rito? Malakas ang boses ni Zhao Gang. At napakatalas ng kanyang mga mata. Isang tingin lang, napansin na niya agad ang kainahinalang bagay sa likod ko. Officer, tumawag po ako kanina sa inyong operator. Nandito po ako para isurrender ang isang energy weapon. Energy weapon, yan bang daladala mo sa likod mo? Agad na kumunat ang noo ni Zhao Gang. Bata, huwag kang magbiro. Kaalis lang ng isang baliw na gustong mag-surrender ng aircraft carrier. Tapos ngayon, isang high school student naman ang darating para mag-surrender ng energy weapon. Talagang sumakit ang ulo ni Zhao Gang. Nang makita kong mukhang paalisin na niya ako, mabilis kong inilabas ang student ID ko. Heto po ang ID ko. Kinausap ko po kanina si Operator Chengzin. At nakumpirma na namin ang proseso ng pagsusuko. Senior high school student mula sa Rangdo First High School. Mas lalo lang nalito si Zhao Gang. Aba matindi. Isang senior high school student ang magsusurrender ng energy weapon. Aniwala ako dyan. Mas madali pa sigurong paniwalaan na siya si Qin Shi Huang. Nangingiting nagsalita si Zhao Gang. Estudyante Chen Mo, sigurado ka bang energy weapon ang isusumite mo? At hindi lang isang larwang modelo. Hindi na ako nakipagtalo. Kinuha ko agad mula sa backpack ang isang high-tech na mahabang baril. May bigat itong 20 hanggang 30 gin. Mas mabigat pa ito sa isang sniper rifle. Sa pwesto ng magazine, may nakakabit na parang tangke ng tubig. Tinimbang-timbang ito ni Zhao Gang. Tapos ibinalik niya sa akin ang baril. O sige na, estudyante. Napakaganda ng pagkakagawa ng water gun model na to. Pero mas mabuting iuwi mo na lang itong energy weapon mo. Nang makita kong hindi siya naniniwala, agad akong nagsalita ng seryoso. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede po nating subukan. Malalaman natin kung totoo o hindi kapag nasubukan na. Estudyante Chen Mo, abala kami. Wala kaming oras para makipaglaro sa mga laruan mo. Pakiusap, huwag ka nang manggulo pa. Nang makita ko iyon, hindi na ako nagsayang pa ng laway. Kinuha ko ang energy gun at ang energy module. Ginamit ko ang bilis ng kamay na hinasa sa 18 taon ng pagiging single. Sa isang iglap lang, nabuo ko na ito. Anong ginagawa mo? Biglang nanlaki ang mga mata ni Zhao Gang. Pasigan niyang saway. Nakita niyang kakaiba ang mga kilos ko. Kaya natakot siyang baka may gawin akong mapanganib. Pero mas mabilis pa ako. Fingerprint unlock. Activate. Kasabay ng isang mahinang ugong. Isang nakakasilaw na asul na ilaw ang biglang sumiklab sa loob ng tubo. Na parang rumaragas ang kuryente na may mataas na boltahe. Na gumagawa ng nakakanghilong. TSSSK. TSSSK. Natunog. Sa dulo ng baril, mabilis na namuo ang isang madilim na asul na tuldok ng liwanag. Pati ang hangin sa paligid ay nagsimulang bumaluktot. Sa sandaling iyon, biglang namutla ang mukha ni Zhao Gang. Ito, paanong posible to? Huwag mong sabihin, totoong armas to. Habang nakatingin sa dulo ng baril na kumikislap dahil sa mga electric arc at sa bumabaluktot na hangin.
Naramdaman ni Zhao Gang na may masamang mangyayari. Araw-araw, puro peking gamit ang natatanggap ko. Pero ngayon, mukhang nakahanap ako ng totoong halimaw. Ay ho, kalma lang. Tila isang malaking kaaway ang kaharap ni Zhao Gang. Casual kong iginalaw-galaw ang hawak kong energy long gun. Kalmado naman ako, di ba hindi ka naniniwala kanina? Kaya kailangan kong patunayan sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Zhao Gang. Sabay punas sa malamig niyang pawis. Naniniwala na ako ngayon. Ipapadala ko kaagad ang iyong hiling. Pakiusap, ibaba mo muna ang energy weapon na yan. Pwede naman nating pag-usapan to ng maayos. Nang makita kong pumayag na rin siya sa wakas, pinatay ko ang armas, at inilapag ito sa sahig. Nang huminto ang pag-ipon ng enerhiya, nawala rin ang bumabaluktot na ionized na hangin. Doon lang tuluyang nakampante si Zhao Gang. Ay ho, mayroon ka bang design blueprint o kahit ano, para maipasa ko sa itaas, at mapasuri sa mga eksperto. Sa pagkakataong ito, mas naging mahinahon na ang tono ng kanyang pananalita, kahit ano pa man ang bagay na to. Hindi na niya ito sakop. Handa na ako. Iniabot ko sa kanya ang isang simplified version ng blueprint. Inalis ko na ang mga core technology. Kahit tingnan pa nila ang blueprint, para lang silang nagbabasa ng hindi maintindihang sulat. Hindi na nagatubili pa si Zhao Gang. Agad niya akong pinapasok sa loob. Habang naghihintay, binuksan ko ang system panel ko. Technology Amplification System, handang maglingkod sa iyo, model. Ang teknolohiyang binuo ng host, ay maaaring random na makatanggap ng boost. Kasabay nito, maaari ring makatanggap ng kumpletong kaalaman sa teknolohiya para makabuo ng panibago. Energy weapon, laser gun. Susunod na misyon, magtayo ng isang research company. Ang energy lance ko ay nakabase sa prinsipyo ng isang laser gun. Matapos itong matagumpay na ma-develop, nakatanggap ito ng 10,000 beses na boost. Kaya naman ganito kagrabe ang epekto nito. Pero kailangan kong magtayo ng kumpanya para sa misyon ng system. At unlimited ang pondo para sa research. Para sa isang mahirap na estudyanteng tulad ko. Ang halagang ito ay maituturing ng astronomical. Mukhang, kailangan kong humingi ng mas malaking reward mula sa gobyerno. Habang iniisip ko yun, 4 na tao ang pumasok, maliban kay Zhao Gang, kasama rin si Hepe Chen ng Security Bureau, at 2 middle-aged na propesor na naka-uniforming militar. Sila ay mga eksperto mula sa Laser Research and Development Center ng militar. Nakita na nila ang simpleng blueprint na yun, kaya hindi talaga sila naniniwala na kaya kong gumawa ng energy gun. Ang pagpunta nila rito ay formalidad na lang. Lumapit sa akin si Hepe Chen. Hello, Iho. Ayon sa report ni Team Leader Lei, nakapag-develop ka raw ng isang energy weapon. Nagimbita ako ng 2 eksperto para tulungan ka sa testing. Ipinaayos ko ng dalhin ang energy weapon. Sa safe testing area sa ibaba, sabay-sabay na tayong pumunta sa testing ground. Sumunod ako sa grupo papunta sa open testing area sa likod bahay. Nasa likod ng lugar na ito ang isang makapal na pader at ang paakyat na dalesdis ng lumang parke. Isa itong natural na shooting range. Pagkalipas ng 2.5 minuto, saka lang talaga nakita ni Hepe Chen at ng 2 propesor ang gawa ko. Ito na yung energy weapon. Hindi ba't isa lang itong larwang water gun ng mga bata? Habang tinitingnan ang itsura nito, hindi napigilan ng 2 propesor na kumunat ang noo. Sa unang tingin pa lang, mukha ng kalokohan to. Ang pinaka-advanced na prototype ng laser weapon sa bansa. Kailangan niya ng high voltage na kuryente para gumana. Ang laki nito ay parang isang refrigerator. Pero itong nasa harap nila, bahagya lang na mas malaki sa isang sniper rifle. Para bang hinahamon nito ang lahat ng kaalaman na naipon nila sa loob ng ilang dekada. Nang makita ang nakakunot na noo ng 2 propesor, agad nang umiti si Director Chen para pag-aanin ang sitwasyon. Mga eksperto, nandito na rin naman tayo. Hayaan na lang natin itong estudyante na subukan yan para malaman natin. Nang marinig iyon, saka lang tumango ang 2 propesor. Nandito na rin lang naman. Hindi na rin naman sayang ang kaunting oras. Kukunin ko pa lang sana ang energy rifle para simulan ang test. Nang muling magsalita ang medyo matabang si Professor Zhao. Sandali, dahil isa itong energy weapon. Dapat mayroon tayong pamantayan sa pagtest, hindi ba? Nakikita mo ba yung abandonadong riot shield na nasa 40 metro ang layo? Kung ang armas mo ay kayang mag-iwan ng marka ng paso na kitang-kita, kikilalanin ko ang energy weapon mo na yan. Ano, payag ka? Nang marinig ko yun, agad akong napakunot ng noo. Riot shield na nasa 40 metro. Hindi ba parang masyadong mababa naman yata yan? Nang makita niya akong nakakunot noo, inakala ni Professor Zhao na nahihirapan ako. Gusto mo bang palitan na lang natin ang target? Gawin na lang nating 20 metro. Bakit hindi natin palitan ang target? Gawin natin yung nasa 100 metro ang layo. Yung pader na yun. Nang sabihin ko iyon, natigilan ang lahat. Dapat ninyong malaman na ang pader na iyon ay gawa sa konkreto. Halos imposibleng tumagos dyan ang isang energy beam. Teka lang, Iho. Ang scientific experiment ay hindi laro-laro lang. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Habang may sasabihin pa sana si Professor Zhao, mabilis ko nang na-unlock ang armas gamit ang aking fingerprint. At binuhay ang energy gun. Kasabay ng HMMMMMM. Isang malutong na tunog ng pag-iipon ng enerhiya. Bahagyang nabaluktot ang hangin sa paligid ng dulo ng baril dahil sa malakas na ionization. Itinutok ko ang baril sa harapan. Report, handa na po ako. Maaari nang magpaputok anumang oras.
Nang makita ang nakakatakot na pag-iipon ng enerhiya ng energy rifle, ang dalawang propesor na kanina'y walang pakialam ay biglang nanlaki ang mga mata. Isa lang naman itong handheld na armas. Paano ito nakapaglabas ng ganito kalakas na high energy reaction? Bago pa man nila maisara ang kanilang mga bibig na nakanganga sa gulat. Mabilis na tiniyak ni Director Chen ang ligtas na direksyon. At seryosong nagsalita, pinapahintulutan ang pagpapaputok, bigla kong kinalabit ang detilyo. Kaboom! Kasabay ng isang malakas na dagandong. Isang nakakapangilabot na asul na sinag ng liwanag ang biglang lumabas. Saglit lang kumislap ang asul na liwanag, bago nito tinawid ang distansya. At tinagos ang blast shield na 40 metro ang layo. Pagkatapos, na para bang walang anumang hamarang dito. Diretso itong tumama sa pader na semento na 100 metro ang layo. Lei Bing, dalhin mo rito ang blast shield. Tingnan natin kung ano ang resulta. Bahagyang nanginginig na sa excitement ang boses ng propesor na nagngangalang Lin Jingxian. Oo, bilis. Dalhin mo rito ang blast shield, bilisin mo. Gusto kong makita ang resulta ng pagbaril. Sandaling natahimik si Professor Zhao. At bamulong sa sarili. Hindi naman siguro ganoon kalabo ang mata ko, di ba? Bakit parang nakita ko na ang energy beam na tumagos sa blast shield? Nang matanggap ni Lei Bing ang utos, sumalo daw siya. Report, naiintindihan po, dadalhin ko na po agad ang blast shield. Patakbong lumapit si Lei Bing. Ngunit nang makarating siya sa harap ng blast shield, bigla siyang natigilan. Hindi lang nabutas ang kalasag, kundi singlaki pa ng mangkok ang butas. Espesyal na police alloy shield ito. Kaya nitong harangin kahit bala. Pero ngayon, para itong papel na natunaw. Bahagyang nang inag ang katawan ni Lei Bing. Pero hindi siya agad bumalik. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtakbo papunta sa pader sa likuran. Kung nabutas nito ang kalasag, paano naman ang pader sa likod? Pagdating niya sa harap ng pader, nakita ni Lei Bing ang isang eksenang mas mahirap paniwalaan. Sa gitna ng makinis na pader na semento, may biglang lumitaw na malalim na butas na sunog. Tinatayang may lalim itong 25 sentimetro. Naku po, napakibot ang gilid ng labi ni Lei Bing. Mas nakakatakot pa ang lakas nito kaysa sa anti-Mate-3L sniper rifle. Kung tatama talaga ito sa tao, sa di kalayuan, ang dalawang propesor ay hindi na mapakali sa pag-aalala. Ano ang resulta? Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi ka ba pwedeng bumilis man lang? Pamatay na ako sa pag-aalala. Makalipas ang ilang sandali, tumatakbong bumalik si Lei Bing habang hila-hila ang riot shield. Malakas niyang ibinagsak ang kalasag sa lupa. Report, ang energy weapon ni Chen Mo ay tumagos sa riot shield. Hindi na niya kailangan pang sabihin. Nakita na ng lahat ang nakakatakot na butas na may tumutulo pang tunaw na bakal. Isang nakabibinging katahimikan ang bomb alat sa lugar. Lei Bing, nakita kitang sinuri ang pader na 100 metro ang layo. Pagkatapos tumagos ng energy beam sa riot shield. Tumama ba ito sa pader? Report, opo, malakas ang boses ni Lei Bing. Pero hindi nito maitago ang panginginig. I report ang resulta, matapos tumagos ang energy beam sa blast shield. Nag-iwan ito ng butas sa pader sa likuran na sinlaki ng isang mangkok. At may lalim na 25 sentimetro. Halos tumagos na ito sa pader. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Una, tumagos sa alloy shield. Pagkatapos ay bumaon sa konkretong 100 metro ang layo. Talaga bang kaya itong gawin ng isang personal na sandata? Tila natulala si Professor Zhao. Nanaginip ba ako? Paano ko napanaginipan ang pag-angat ng energy weapons ng bansa natin? Hindi ka nananaginip, dahil nakita ko rin. Hindi ka panipaniwala. Noong una, sinabi pa ng mga Amerikano na ang portable energy weapons ay imposibleng magawa. Ngayon, mukhang nagawa na ito ng isang high school student mula sa ating bansa. Ang dalawang propesor ay sabik na tumakbo sa harap ko. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy na parang gusto akong lamunin. Estudyanteng Chen Mo, pwede mo bang sabihin sa amin kung paano mo ito nagawa? Napangisi ako, ganito ko lang ginawa, dahan-dahan lang na kinalabit ang gatilyo. Di ba kanina hindi kayo naniniwala? Biglang napahiya ang dalawa, tumigil na ako habang maaga. Sa harap ng dalawang senior na ito na nagsilbi sa bayan. Taos puso kong sinabi, handa po akong ibigay ito sa gobyerno. Noong una po kasi, walang naniwala sa akin. Kaya po humantong sa ganito ang mga pangyayari. Kung tutusin po, may kasalanan din po ako. Nakaabala po ako sa inyo. Namula ang mukha ni Lin Jingxian. Umubos siya ng pilit. Ngayon, naniniwala na kami. Pwede mo bang ipaliwanag ng kaunti ang tungkol sa energy weapon? Siyempre po, itinaas ko ang hawak kong mahabang baril. Sa madaling salita, ang energy weapon ay isang upgraded version ng laser gun. Pangunahin itong binubuo ng activation component at ng energy core. Naglalabas ito ng iba't ibang antas ng enerhiya. Kaya naman, iba-iba rin ang lakas ng energy beam na nagagawa nito. Noong sinusubukan natin kanina, ginamit ko lang ang standard version ng energy output. Pagkasabi ko niyan, huminto ako saglit, at idinagdag, bukod sa standard version ng energy output, mayroon ding advanced energy output, at syempre, ang super advanced energy output. Pero kailangan nito ng external high voltage power source. Natulala si Lin Jingxian, yung putok kanina na halos makawasak na ng mundo. Standard version lang pala yon. Gaano kalakas? Tanong niya na hindi mapakali. Pasensya na, hindi ko pa nasusubukan ng advanced at super advanced energy output. Pero sa teorya, siguradong malakas yon.
Pahagya akong napangiti, nagiba ang tono ng boses ni Lin Jingxian sa sobrang pananabik. Kung ganun, subukan natin ngayon din. Hindi yata magandang mag-test dito. Bakit hindi tayo humanap ng mas ligtas na lugar? Tumingin-tingin ako sa paligid. Kahit na nasa loob tayo ng Security Bureau, ang advanced version ay ilang daang beses na mas malakas kaysa sa standard. Kapag nagkamali tayo, baka maglaho na lang itong buong gusali ng Security Bureau. Natauhan si Lin Jingxian nang marinig iyon. Masyado akong naging atet kanina. Hindi nga angkop na mag-test dito. Lumipat na lang tayo ng lugar. Nasa mataong lugar kasi ang Security Bureau. Hindi talaga ito angkop para sa pagsubok ng ganito kapanganib na armas. Sa mga sandaling iyon, nagsalita ang kanina patahimik na si Director Leo. Kung lilipat tayo ng lugar para mag-test, baka hindi natin ito masusubukan kaagad. Kailangan pa ng Security Bureau na humingi ng permiso mula sa mas nakatataas na departamento. Hindi na kailangang maging ganun kakomplikado. Pumunta na lang tayo diretso sa Eastern Military District's Modo Garrison. Isa iyong military restricted area. Talagang ligtas. Isang kumpas lang ng kamay ni Lin Jingxian. Dahil may lugar na pala si Professor Lin para sa testing. Kung ganun, sundin na natin ang gusto ni Professor Lin. Siyempre, walang tutol si Director Leo. Huwag na nating patagilan pa. Tara na, umalis na tayo ngayon. Pagdating natin sa Eastern War Zone, tanghali pa lang siguro, pwede na nating subukan agad. Wala namang problema sa akin. Ang mas mahalaga sa akin ngayon ay yung premyo. Nakasalalay rito ang kumpanya ko. Pati na rin ang mga tech upgrades sa hinaharap. Pero sa sitwasyon ngayon, halatang hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan ng pera. Basta ko na lang isinilid ang energy weapon sa isang plastic bag. At sumunod ako kay Lin Jingxian papasok sa sasakyan. Tiningnan ni Lin Jingxian ang hawak kong plastic bag. Napangiwi siya. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Isang armas na ganito kahalaga. Isang kayamanan na kayang magpabago sa kapalaran ng buong bansa. Ay basta ko na lang bitbit na parang 2 kilong pechay. Na casual na nakalagay sa isang plastic bag. Kung estudyante niya ako, malamang nasabon na niya ako ng husto. Sa biyaheng ito, hindi maaaring sumama sina Director Leo at Lei Bing. Dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ng baril na ito. Umakyat na sa national security level ang usapin. Inapakan ni Professor Zhao, na siyang nagmamaneho, ang salinyador. At humarurot paalis ang sasakyan. Chen Mo, habang may oras pa tayo, pwede mo bang ikwento sa akin kung saan ka nakakuha ng inspirasyon? Para gawin itong energy weapon na to. Nasa passenger seat si Lin Jingxian. At lumingon siya sa akin sabay ngiti at nagtanong. Simple lang ang pinagkuhanan ko ng inspirasyon. Huminto ako sandali, bunitin ko muna siya bago ako nagpatuloy. Naglaro kasi ako ng isang laro. Ang pangalan, StarCraft. Mayroon dong isang energy weapon na ganitong ganito. Kaya sinubukan kong gawin base sa itsura nito sa laro. Hindi ko inasahan na magagawa ko pala talaga. Inimbento ko lang yan. Ang system ang pinakamalaki kong sikreto. Kahit sa mga pinakamalapit sa akin ay hindi ko pwedeng sabihin. Inspirasyon na nakuha mula sa laro. Talagang natulala si Lin Jingxian ngayon. Ang ibang gumagawa ng laro ay kumukuha ng inspirasyon sa mga totoong armas. Ako naman, kabaliktaran. Gumagawa ako ng totoong armas gamit ang inspirasyon mula sa laro. Kung hindi ako nagkakamali, high school student ka, di ba? Siguro naman hindi sapat ang kaalaman mo sa high school para makagawa ng isang energy weapon, tama? Hindi naman sa nagdududa si Lin Jingxian. Sadyang naku-curious lang talaga siya. Medyo hindi po sapat. Pagkatapos, dahan-dahan ko pong pinag-aralan at pinag-eksperimentuhan. Habang naghahanap din po ng mga impormasyon. Nagtanong-tanong din po ako sa mga eksperto online. At unti-unti, nabuo ko rin siya. Naghanap ng impormasyon, nagtanong sa mga netizen, tapos nabuo mo na agad. Tumingin sa akin si Lin Jingxian na parabang nakatingin sa isang halimaw. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Kring, kring, kring. Pasensya na po, sasagutin ko lang po muna tong tawag. Sige, sagutin mo na, may signal pa naman dyan. Mamaya kapag pumasok na ang sasakyan sa military restricted zone, mawawalan na ng signal. Pinindot ko ang answer button. Agad kong narinig mula sa kabilang linya ang class advisor ko. Ang mahigpit na boses ni Lu Shishi. Chen Mo, saan ka nagpunta ngayong araw? Bakit hindi ka pumasok sa klase? Ma'am, hindi ko po talaga sinasadyang absent sa klase ngayon. Mayroon po kasi akong isang napakahalagang bagay na kailangang asikasuhin. Pwede po bang pakitulungan niyo akong magpa-excuse? Isang napakahalagang bagay. Huwag mong sabihing naglalaro ka lang ng games. O nanunood ng pelikula. Wala akong pakialam kung ano man ang dahilan mo. Bumalik ka sa klase ngayon din. Kung hindi, tatawagan ko na ang mga magulang mo. Pagkasabi nito, humina ang boses niya. Alam niya kasi ang sitwasyon ng pamilya ko. Nasa ibang bansa ang mga magulang ko. At hindi talaga sila matawagan. Ma'am, may importante po talaga akong ginagawa. Pwede niyo po ba akong payagang absent kahit isang araw lang? Hindi pwede. Kung ganun po, gagawin ko na lang muna bago magpaalam. Sige po, pagkasabi ko noon, mabilis kong ibinaba ang tawag. Natulala si Lin Jingxian sa napakakinis na galawan kong yun. Gusto mo bang ako na ang magpaliwanag tungkol dito? Tanong niya na tila sinusubukan ako. Wag na, high school lang naman. Okay lang na absent paminsan-minsan. Isa pa, ayokong maging masyadong kapansin-pansin. Wala na akong balak na ituloy pa ang high school. Para sa akin ngayon, ang pagdevelop ng technology at pagbuo ng kumpanya ang tamang landas.
Nagpatuloy sa pag-andar ang sasakyan. Nagtanong pa si Lin Jingxian ng ilang mga technical na tanong. Habang tumatagal ang usapan namin, lalo siyang nagugulat. Sa huli, para na siyang nahiya sa sarili niya. Dahil sa bawat mahirap na puntong binabanggit niya, nasasagot ko ng dir-diretso. At ang ilang teoryang sinasabi ko, hindi niya halos maintindihan. Makalipas ang mahigit 2 oras, pumasok ang sasakyan sa Restricted Military Zone ng Eastern Command. Matatagpuan ito sa isang liblib na bundok sa labas ng syudad. Hindi ito makikita sa mapa, at hindi rin nakikita sa satellite. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang military research building. Student Shenmue, nandito na tayo. Huwag na nating patagilin pa. Unahin nating i-test ang energy weapon. Unang tumalon pababa ng sasakyan si Lin Jing. Kitang-kita ang excitement sa mukha niya. Bumaba ako ng sasakyan at tumapak sa matigas na lupa. Hinimas-himas ko ang kanina pa kumakalam kong tiyan. Nagugutom na ako. Bakit hindi muna tayo kumain? Lupa man o langit, pagkain pa rin ang una. Ayoko namang mag-research ng gutom. Nagpatake out na ako kay Din Shinzuan. Papunta na siguro yun dito sa firing range. Dumiretso na tayo sa firing range. Tapos, kumain. Para hindi na natin kailangan pang dumaan sa kantin. Para sa National Scientific Research. Talagang todo suporta itong si Profesor. Sige, daladala ko ang plastic bag na may lamang baril. At sinundan ko sila sa loob ng 10 minutong paglalakad. Nakarating kami sa isang malawak na outdoor firing range sa paanan ng bundok. Sa di kalayuan, isang nakatatandang lalaki kasama ang isang grupo ng mga researcher ang nakapilang naghihintay. Kahit na may kalayuan, nakilala ko pa rin siya agad. Si Din Shinzuan, isang Nobel Prize winner, isang tunay na pambansang yaman na walang katulad. Din Chin, nadala ko na po pabalik si Shenmue at ang energy weapon na gawa niya. Mabilis na lumapit si Lin Jing para mag-report. HMM, kumain muna tayo. Mahinahon ang boses ni Shinzuan. Wala siyang ere ng isang sikat na scientist. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At isang mesa kasama ang food cart na may 4 na ulam at isang sabaw. Ay mabilis na dinala ng mga sundalo. Hindi na ako nagpakipot, parang nasa sarili ko lang na bahay. Umupo lang ako at nagsimula ng lumamon. Kahit na pang maramihan ng luto. Pero mas masarap pa rin ito kumpara sa pagkain sa school canteen at sa mga take-out na puro mantika. Bahagyang napasulyap si Lin Jingxian at si Professor Zhao. Pero wala silang sinabi. Sumabay na rin silang umupo at kumain. Matapos kumain, kumuha ako ng tissue at pinunasan ang bibig ko. Pag-angat ko ng tingin, nagulat akong makita si Shinzuan at ang grupo ng mga scientist. Na nag-aalab ang mga matang nakatingin sa akin. Teka, hindi pala. Sa mas tamang salita, nakatitig sila sa energy weapon na nasa loob ng plastic bag sa paanan ko. Busog na. Bakit po kayo lahat nakatingin sa akin? Gutom din po ba kayo? Ngumisi ako. Sandaling nanahimik si Shinzuan. Napailing siya at sinabing, talagang palabiro ang mga kabataan ngayon. Hayaan mong magpakilala muna ako. Ako si Shinzuan. Ako ang director ng Laser Research Institute ng Eastern Theater Command, dito sa base sa Shanghai. Ako rin ang pinaka-boss ni Lin Jingxian. Napanood ko na po kayo sa TV dati. Kayo po yung nanalo ng Nobel Prize. Sabi ko habang nakangiting inilalabas ang energy weapon mula sa plastic bag. Haha, hindi ko akalain na kilala mo pa pala akong matandang to. Masayang-masaya ang tawa ni Shinzuan. Nang makita ni Lin Jingxian na nagkukumustahan na kami. Hindi na siya mapakali. Director, bakit hindi natin subukan muna ang energy weapon ni Shenmue? Sige, tumango si Shinzuan. Nagpatawag tayo ng napakaraming eksperto. Nakakahiya kung mag-aaksaya pa tayo ng oras. Sandali, may itatama lang ako. Hindi ako papayag dyan. Ako ang nag-develop nitong energy weapon. Pero wala pa nga itong pangalan. Huwag na huwag ninyo yang tatawaging tatak Shenmue na energy weapon. Para sa iba, siguro karangalan yan. Pero para sa akin, marami pa akong ilalabas na mga high-tech na imbensyon sa hinaharap. Kung lahat na lang ay tatawagin sa pangalang yan. Nako, hindi ko kayang isipin kung anong mangyayari. Hindi napigil ang tumawa ng malakas ni Shinzuan. Bakit hindi mo binigyan ng pangalan? Mahirap kilalanin kung walang pangalan. Kaya naman, tatawagin na lang natin itong Shenmue brand energy weapon. Ayoko, basta hindi pwedeng ganyan ang itawag dyan. Nang makita niya ang katigasan ng ulo ko, hindi na ako inasarpan ni Shinzuan. Balik tayo sa seryosong usapan. O sige, hindi na natin tatawagin ganyan. Simulan na natin ang pag-test. Aba, maganda yan. Sa aling energy power output tayo magsisimulang mag-test. Mayroon tayong standard, advanced, at super advanced na 3 mode. Ang super advanced ay nangangailangan ng external high voltage na kuryente. Simulan muna natin sa standard. Ang naging desisyon ni Shinzuan. Kahit na napanood ko na ang video, masyadong simple ang test ng Security Bureau. Kailangan nating kumuha ulit ng data. Hindi nagtagal, dinala ng mga sundalo ang mga test steel plate, na may sensor sa firing range, 50 metro, at 1,000 metro. May nakalagay na tig-1 piraso sa bawat distansya. Bawat steel plate target ay may standard na kapal na 1 sentimetro. Asintahin mo lang ang target sa 50 metro at magpaputok ka na. Sabi ni Shinzuan habang tinuturo ang magkakapatong na target sa harapan. 5 target ang nasa iisang tuwid na linya. Kung tatagos ito sa una, sunod nitong tatamaan ang kasunod. Air record ng mga sensor ang lahat. Sige, pinindot ko ang start button.
Fingerprint unlock. Sa isang tunog na click, umalingaw ang malutong na tunog ng pag-iipon ng enerhiya. Ang malabughaw na liwanag ay nag-ionize at binaluktot ang hangin sa paligid. Kumislap ang mga arko ng kuryente. Grabe ang visual effects. Lubhang nayanig ang kalooban ni Qin Zuan at ng mga siyentipiko. Ang energy level reaction nito sa pagsisimula ay mas malakas pa kaysa sa prototype machine ng Research Institute. Paano ba pinapagana ang bagay na to? Hindi naman siguro ito nuclear battery, di ba? Report. Handa na po ang lahat. Maaari nang magpaputok anumang oras. Itinakda ko ang output mode sa standard. Fire. Malakas na utos ni Qin Zuan. Pagkasabi niya noon, isang asul na sinag ng liwanag ang biglang sumabog. Sa loob lang ng ilang millisecond, walang kahirap-hirap na tumagos ang sinag. Sunod-sunod nitong binutis ang 5 target na steel plate. Hindi nabawasan ang lakas nito, at sa huli ay tumama sa bundok sa kabilang panig. Kaboom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Umangat ang makapal na usok at alikabok. Si Qin Zuan at ang mga siyentipiko ay mariing nakatitig. Sa slow motion replay sa screen, tinagos ang una, direktang tumagos ang energy beam. Ang dating matigas na steel plate sa harap ng high energy, ay para na lang naging papel, na parang tinusok lang at nabutas na. Muling bumalat ang isang nakakabinging katahimikan sa lugar. Isang energy beam lang, kayang tumagos sa steel plate mula sa 1,000 metro ang layo. Hayop sa lakas. Technician, paki-report ang mga detalyadong parameter. Binasag ng nanginginig sa excitement na boses ni Qin Zuan ang katahimikan. Report, ang 5 target na steel plate ay tinagos lahat sa loob ng 10 millisecond. Ang melting temperature ng unang steel plate ay 100,000 degrees Celsius. Ang temperatura ng pangalawang steel plate ay 70,000 degrees Celsius. 100,000 degrees Celsius. Halos mangisay ang mga kalamnan sa mukha ni Qin Zuan. Gusto na niyang sumugod para haplasin ang maladyos na sandatang iyon. Pero para mapanatili ang kanyang imahe bilang din, pilit niyang pinigilan ang sarili. Ituloy, lumipat sa advanced energy output mode. Sige, inilipat ko ang switch sa advanced mode. Nagsimulang mag-charge ng energy ang weapon. Hindi tulad ng standard mode na instant ang pagputok. Ang advanced mode ay nangangailangan ng 3 minuto para mag-charge. Habang lumilipas ang oras, mas lalong nag-distort ang hangin sa paligid. Para bang nanginginig maging ang espasyo. Direktor Qin, sa teorya po, medyo malakas po ang advanced energy output mode. Baka gusto nating gumamit ng mas makapal na steel plate. Gaano kakapal? Natigilan si Qin Zuan. Kung gaano kakapal, mas maganda. Sabi ko habang nakangiti. Itinulak ni Qin Zuan ang kanyang salamin pataas. Tumingin sa akin na punong-puno ng kumpiyansa. Tumingon siya at nagtanong sa sundalo. Ano ang pinakamakapal na steel plate target na mayroon tayo sa base? Report, sir. Ang pinakamakapal po ay 30 cm. 30 lang. Kayang-kayang batasin ng standard mode ang 30 cm. Kulang na kulang yan. Masyadong manipis ang 30 cm steel plate. Sa harap ng advanced energy output mode. Para lang itong papel. Mabubutas ito sa isang iglap lang. Wala na bang mas makapal pa dyan? Parehong natahimik si Qin Zuan at ang sundalo. Manipis pa daw. Kahit bala ng kanyan, hindi tiyak na kayang batasin ang 30 cm steel plate. Kahit na nagdududa sa kanyang isipan. Pero dahil sa nangyari kanina kung saan siya napahiya,